Masayang araw po, mga ka-PL. Pumalag po si Jeffrey Celis o mas kilalang Ka-Eric ng SMNI sa ginawang pagsampa ng kaso ni Atom Arroyo sa kanya at kay Loren Badoy ng SMNI. Bumanat po si Ka-Eric, mga ka-PL. Binanatan ng husto si Atom. Damay pa po yung kanyang nanay. O ito po ang video. Ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Basa muna tayo ng balita, mga ka-PL, bago po natin panoorin itong video. Ayan o. Nagsampa ng 2 milyon civil complaint ang mamamahayag na si Atom Arroyo. Ayan ha. Laban kina SMNI host Loren Badoy at Jeffrey Celis o mas kilalang Ka-Eric Celis dahil sa pag-red tag umano ng dalawa kay Arroyo at sa kanyang pamilya sa kanilang TV show sa nasabing network doon po sa SMNI. Alam naman po at kilala naman po natin ang SMNI, mga ka-PL, maging ang mga host nito kinakalaban po nito itong mga makakaliwang grupo. Yan po ang pangunahing ginagawa ng SMNI at diyan po natin nagustuhan ang SMNI. Okay, o ito na po yung video. Panoorin na po ninyo. Atom Arroyo files 2 million damage suit versus Red Taggers. Ayos ha. Sa una pa lang na line sa kanilang notice of media invitation, alam na kaagad kung kanino ito. Red Taggers ha. Term ito ng terminology ng CPP, NPA, NDF. Ito yung sinabi ng kanilang press release at ng kanilang notice of media briefing. A complaint of civil damages will be filed today, September 11, 2023, 8:30 a.m. at the office of the Clerk of Court, RTC, Quezon City, to seek redress for damages and injury suffered by Mr. Alfonso Tomas Atom Arroyo due to the defamatory statements maliciously disseminated by Jeffrey Ka-Eric Celis, at ako po yun, and Lorraine Marie Badoy Partosa. This legal action is intended to hold accountable the two SMNI hosts for their wrongful acts and highlighting how red tagging foment hate, abuse, and violence against journalists and the truth tellers. Aba, wow. Ikaw lang pala ang truth tellers, Atom Arroyo. Kailan ka nagkaroon ng ganong tsapa? Kanino franchise nag-issue sa'yo na ikaw lang ang truth teller sa tangnanay mo? Kanino nanggaling yon? Ayos truth teller At kami, red tagger, ikaw ang truth teller. Kilala mo ba si Ginoong Julius Meriviles? Na naging kakolektive mo sa Communist Party? At si Ronaldin Olea sa inyong pag-operate para mag-infiltrate ng media community before ka mabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa GMA? Gusto mo iharap ko siya sa iyo? At haharap kaming dalawa sa iyo? Antayin natin sa korte at i-discuss ko sa iyo ito. So, sabi niya, red tagging that spread disinformation and suppress democratic discourse and the rule of law. Matagal na namin kayong iniimbita ng nanay mo, ikaw, na pumunta sa SMNI o mag-set at magtakda ng isang public media forum para pag-usapan natin ang sinasabi mong red tagging at ang sinasabi namin kayo ay naging bahagi at ang nanay mo ay aktibo sa CPP, NPA, NDF para mailantad sa publiko sa Court of Public Opinion and Public Debate. Sabi nga ni former Congressman Mike Defensor, akala ko public debate ang hinahanap nila. Bakit sa korte sila pumunta? Hindi sa korte ng public opinion kung totoong kayo ay hindi guilty sa pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. Ito pa ang sinabi niya. Mr. Arroyo
will be represented by the councils for the movement against disinformation. Dapat i-correct itong grupong ito, Movement for Disinformation. At ang grupong ito ay sina Rico Domingo, attorney, and Dean Tony Lavinia, and other councils among others. A press conference will follow. Reference person Tony Lavinia. Aba. Ngayon may sagot ako before ang rejoinder ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco, at ito po ay ihayag namin sa inyo. My message and reply to Mr. Atom Araulio and to his mother, Carol Araulio of CPP created, CPP-led Bagong Alyansang Makabayan by Jeffrey K. Eric Celis, Secretary General of Sentrong Alyansa ng mga Mamamayan para sa Bayan, Sambayanan, and Anchor Person, SMNI Laban Kasamang Bayan. Ito po yung sagot ko sa kanya. At ito po'y publicly pinost ko. To Mr. Arom Araulio and to your mother, Carol Araulio, kondinahin muna ninyo, itakwil at labanan ang terorismo, mga panununog, pagpatay sa mga sibilyan, pang-aambush sa mga sundalo at pulis, at mga pagre-recruit sa mga kabataan, at pati na ang malawakang pangungutong, ekstorsyon na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, kasabwat ng kanilang mga organisasyon at mga individual na kanilang ginagawa laban sa ating mamamayan, bago kayo magmagaling sa pag-file ng complaints of damages versus me and Dr. Lorraine Badoy. Kundinahin nyo muna, itakwil at labanan ang pinagpapatay na libu-libong katutubong tribo sa pamayanan, sa Mindanao lalo na. Ang mga sibilyan na pinagpapatay ng CPP, NPA, NDF, kagaya nila Kit Absalon, ang mga manggagawa sa Northern Samar, ang mga kabataang pinagre-recruit ninyo na ang mga nanay hanggang ngayon, naghuhumiyaw ang pag-iyak at pagsusumamong ibalik ang kanilang mga anak na pinagre-recruit ng front organization na pinamumunuan ng nanay mo. Then, wala na tayong pag-uusapan. Hindi mo na kailangang pumunta sa korte, i-withdraw ko ang 785 pesos ko sa bangko at ibabayad ko sa iyo, at ang utang ko na more than 1 million ay ang huhulog-hulugan ko ng 1 peso kapag ginawa nyo itong pagkukundina at pagtatakwil sa CPP, NPA, Great NDF. offer, huh? That's a great offer. Oh. Ayan. Kundinahin nyo muna ang libo-libong pinagpapatay. Ha? Pangingikil. Ano pa nga yung iba, mga kapil? Aba, matindi pala ang galawan nito mga ito. O kundinahin nyo daw po muna, Sir Atom. Yan po ang sabi ni Ka Eric. Ngayon mga kapil, kanina habang nagugugil po ako tungkol ho dito sa pinag-usapan po natin, may nakita ho ako 2 picture. Ipapakita ko rin po sa inyo siyempre. Ayan. Ang may hawak po ng placard, yung nasa unahan, ay ang nanay po ni Atom Araulio. Ano po ang nakasulat? Marcos Hitler. Aba. Diktador Tuta. Aba. So, sa madaling salita, mga ka-PL, anti-Marcos ang nanay ni Atom. Hindi kaya, ano to? EDSA eh. Baka, may nakalagay na sa EDSA sa damit, o baka ginugunita ho nila yung araw nung katangahan, EDSA Revolution. Oh. At baka lang naman, maging si Atom, anti-Marcos din. Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-PL? Nalalaman ninyo kay Atom, anti-Marcos o hindi? O, pwede nyo pong i-comment. At ang pangalawang picture, ito. Ayan. Nasa gitna si taning ng lupa. Noon, nasa lupa pa sa noon, siya po ang taning. Ngayon, kanang kamay na po siya ni taning. Napakarami di umanong kinitil na buhay nitong taong ito. Nasa gitna si
Yung kapiling na ngayon ni Taning. Ha? Ayan ha. Kasama na ngayon niya ni Taning si Joma. Yung nasa bandang kanan po ni Joma, kung hindi ako nagkakamali, yan po ang nanay ni Atom. At yung nasa kaliwa, hindi ko ho kilala yan, pero parang kahawig po siya ni Maria Reza. Pero hindi po siya si Maria Reza, mga ka-PL, ha? Ayos, mahaba kasi itong video na to. 18 minutes, uubusin ko sana. Kaso baka mainip ho kayo kapapanood. Pero hayaan nyo po, mga ka-PL, mamayang gabi. Yung kulang po nitong video, idadagdag ko po sa live ko. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.